Guys, follow up sa case ni Hazel and Brian. Sa nilalabas ng information ng Metropolitan Police ng Japan, hindi pa po nila binibigay yung buong details kasi gusto pa po nilang maipalabas yung totoong mastermind. Kaya ang kasong nakapato sa kanila ay abandonment of corpse. Kahit na may matibay ng evidence sa murder case sa dalawa, hindi pa rin nila idinidiin yung dalawa dahil alam nila na wala sa dalawa ang talagang mastermind. At wala rin justice kung ididiin nila yung dalawang inakusahan. At based sa kumakalat na sinabi ni Brian na siya ang pumatay sa mag-asawang Japanese, wala po tayong nakitang details na nilabas ng Metropolitan Japan Police na sinabi niya na siya talaga yung pumatay sa mag-asawang Japanese. Ang sinabi niya lang, I help her, which is tinulungan niya si Hazel nung time na yon, which is abandonment of corpse, yung kasong pinapato sa kanila dahil makikita talaga na merong mastermind sa pagpatay sa dalawang mag-asawang Japanese. At di nila maitatanggi na part sila ng crimes dahil nagmatch ang stains ng blood sa DNA test ni Brian. Dito sa Japan, pag may nakita kang unusual, kailangan mo nang i-report agad. Lalo na kung may nakita kang bangkay at meron kang alam na pinatay. At kapag di mo ni-report, yun ang magiging kaso mo. Abandonment of corpse. At hindi natin alam kung bakit ayaw magsalita ni si Hazel sa kanyang kaso, kung sino talaga yung mastermind sa gumawa ng crimes na yon. Kung pinakatakutan niya or pinoprotektahan niya or merong banta sa buhay niya, sa buhay ng pamilya niya. Kasi yung talagang mastermind nandyan lang sa paligid na kumakalang. Hindi natin alam kung nasaan, kung sino. Nandyan lang sa paligid niya, anytime pwedeng may gawin. Meron din namang possibility na kasama rin siya sa pagplano na pumatay, pero hindi po talaga natin alam kung ano yung totoong details. Kasi sobrang maingat po yung mga kapulisan dito sa Japan about sa nilalabas nilang detalye. Maaaring tinulungan lang ni Brian si Hazel para makaalis sa sitwasyon na yon. Kaya lang, siguro, merong biglaang nangyari na kailangan niya rin protektahan yung sarili nila. Kaya hindi natin alam kung ano talaga yung totoong nangyari sa loob ng bahay. At ito pa guys, ito ang pinakamahalagang balita dahil yung DNA test nila, footprints or fingerprints nila sa ginamit na kutsilyo, pinangsaksak sa mag-asawang Japanese at pinangbalot sa mag-asawang Japanese, wala pong ilalabas yung mga kapulisan dito na match po sa DNA test nila or sa blood po nila or footprints nila or fingerprints nila. Kaya hindi po natin masasabi na sila po talaga yung mastermind or ang talagang totaling pumatay sa mag-asawang Japanese. Maaring hindi talaga kilala ni Brian sino yung mga taong nandun sa loob ng bahay. Pero tinulungan niya lang talaga si Hazel para makaalis sa sitwasyon na yon. Na which is, pareha silang na-trap. Na kay Hazel po talaga yung susi kung sino ang pumatay sa parents ng kanyang nobyo. Siya yung nakakaalam kung sino yung nasa likod, ano ang motibo sa pagpatay sa dalawang mag-asawang Japanese. Kaya si Hazel po talaga nakakaalam kung ano yung talagang nangyari. Kaya yung mga investigador po dito ay pinipiga po si Hazel para sabihin niya kung sinong may gawa at kung ano yung motibo. Maaring yung sugat ng lalaki, sinalo niya lang yung saksak sa kanila dahil sasaksakin na sila, kaya pinrotektahan lang nila yung sarili nila. Ito pong mga sinabi ko ay based sa mga detalye or news na lumabas sa Japan. Kaya wala pa po talaga malinaw na sinasabi ang kapulisan ng Japan na sila talaga yung mastermind at nagplano pumatay sa dalawang Japanese. Yung information na nilalabas dito sa news sa Japan, masyadong pinapalaki masyado ng mga vloggers na which is wala pa talagang detalye kung sino at kung ano at kung paano namatay yung dalawang mag-asawa. Kung sino yung mastermind, yun yung talagang ginigit-git ng mga investigators dito sa Japan. Kaya guys, maghintay lang po tayo. Sana lang talaga hindi sila yung talagang nagplanong gumawa ng krimen dito sa Japan dahil napakahirap pong makulong lalo na hindi natin sariling bansa. Kaya guys, wag po natin kaagad silang husgahan kasi maaaring naipit lang po sila sa sitwasyong ganito which is may kasalanan din sila dahil kung hindi sila pumasok sa sitwasyon na yan, hindi sana mangyayari sa kanila to. Kaya lang guys, nandyan na po yan, ipag-pray na lang po natin, ipagdasal natin yung ating kababayan na sana malampasan po nila kung ano man yung trouble na pinagdadaanan nila. Hindi po biro yung sitwasyon na nangyari sa ating mga kababayan guys, kaya hintay na lang po tayo sa talagang investigation dito sa Japan at doon po tayo doon na po natin masasabi at saka doon na lang po tayo mag-judge after po ng investigation. Yun lang guys, maraming salamat. Sana po ay nakatulong yung information na to na kahit paano ay ma-enhance po yung ating mga kaisipan. Maraming salamat. Thank you. Have a nice day everyone.